Jamela's point of view. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko habang tumatakbo papalayo sa mga humahabol sa akin na loan shark. Dumaan ako sa tiyanggian na maraming tao para lang maiwala sila. Ngunit kahit malayo na ako, hindi pa rin sila tumitigil sa paghahabol sa akin. Ay! Ano ba? Sigaw ng isang babae nang nabangga ko ito. Sorry po! Sigaw ko pabalik habang tinutuloy ang aking pagtakbo. Pinilit kong makipagsiksikan sa maraming tao kasi piyesta ngayon sa bayan na ito. Ngunit ako lang itong hindi nakapag-enjoy kasi hinahabol ako ng mga pinagkakautangan ko. Yumuko ako nang makita ko ang isang kalbo na tauhan ni Moses. Nang nakita kong matandang hirap na hirap sa pagtulak sa sariling gulong ng kanyang wheelchair, agad ko siyang nilapitan. Lolo, patulak ka! Ha? Hindi na iha, kaya ko. Napasigaw siya nang mabilis kong itinulak ang kanyang wheelchair habang yumuyuko ako. Saan mo ko dadalhin? Walang hiya ka, babae ka! Tulong! Tulong! Saglit lang, Lolo. Kailangan ko lang ng tulong mo. Pero dahil malikot si Lolo, tinigil ko siya na hindi sinasadya sa nagbebenta ng kabaong. Halos atakihin sa puso ang matanda sa nakita. Iha! Itulak mo pa ako! Gagawin ko sana kaso nakita na ako ng mga tauhan ni Moses at itinuro ako. Ayun siya! Habulin niyo! Next time na lang, Lo! At tumakbo na ako ng mabilis palayo sa matanda. Ilang buwan na akong nagtatago mula sa utang ko kay Moses. Ang loan shark na pinautang ako ng 200,000. Nung una ayos pa naman ang pagbabayad ko. Pero nawalan kasi ako ng trabaho kahit hindi na ako nakapagbayad pa. Ngayon, hinahabol niya na ako. Hingal na hingal ako nang makarating ako sa port. Hindi ko akalaing napadpad ako rito sa layo na itinakbo ko. Nagpalingali nga ako at nakita ko ang isang barko. May mga lalaking binubuhat nila mga barel. Ang iba, mga malalaking karton at pinapasok nila ito sa barko na mukhang aalis na yata. Maingat akong lumapit doon nang napansin ko na wala ng tao at nagpalingali nga ako bago ko binuksan ang isang malaking karton na ang laman mga repolyo. Nakita ko ang mga tauhan ni Moses na umabot na rin sa port. Nagtago ako sa likod ng karton at narinig ko ang kanilang mga pinagsasabi. Nasaan na yun? Dito yun, di ba? Ewan ko na wala nga eh. Lagot tayo kay Moses niyan. Naiwala na naman natin. Maghiwa-hiwalay nga tayo. Hanapin nyo! Unti-unti akong sumilip at nakahinga ako ng maluwag nang makitang nawala na sila ron. Bilisan nyo dahil aalis ang barko! Nataranta ako nang marinig ko ang boses na yon kaya't nang nawalan ako ng lugar na pagtataguan, pumasok na lang ako sa loob ng karton na punong-puno ng repolyo. Hindi ko alam kung paano kong pinagkasyang sarili ko. Basta nakapasok ako at naisara kong karton bago pa man may makakita sa akin. Halos pigilan ko ang aking hininga. Sobrang sikip din ng karton na ito at madilim. Ewan ko kung makakaya ko bang magtago rito ng matagal. Sir, may napansin ba kayong babae rito? Boses yun ang tauhan ni Moses. Sino bang hinahanap nyo? Escort ba? Hindi kasi nagpapaakit ng babaeng kapitan sa barko. Bakit? Wala. Sige, salamat. Hihinga na sana ako ng maluwag nang biglang umangat ang karton. Bahagya akong nataranta at tinakpan agad ang bibig para hindi ako makagawa ng ingay. Ang bigat naman ng karton na ito. Repolyo bang laman ito? Napalunok ako. Buksan nga natin, baka may bato to ha. Ilang buwan pa naman ang biyahe natin. Tahimik na akong nagdarasal na sana hindi nila bubuksan ng karton. Baka mahuli pa ako ng mga tauhan ni Moses. Masasayang ilang buwan kong pagtatago. Wala pa naman akong pambayad. Baka ano pang gawin sa akin ng lalaking yon. O sige, buksan mo. Pinagpawisan na ako sa aking narinig at napalunok ng malalim. Ngunit bago pa man nila yun magawa, isang boses ang nagpatigil sa kanila. Bilisan nyo na dyan, aalis na tayo. Tara na, baka mabigat lang talaga yan. At nakahinga ako ng maluwag nang binuhat na nilang karton nang hindi binubuksan. Mas mabuting sa barko na lang ako lalabas. Marunong naman akong lumangoy eh. Pakikiusapan ko na lang ang mga tao rito. Hindi ko alam kung nailapag na ba nila ako sa lalagyan nila. Hindi rin ako lumabas agad dahil hinihintay ko na mawala na mga tao. Pero sa kalagitnaan ng paghihintay ko ay nakatulog ako. Pagising ko, puno na ng pawis ang aking muka't halos hindi na makahinga. Pagewang-gewang pang sahig kaya't kinakabahan ako. Maingay din ang paligid dahil sa makina. Kaya nang lumabas ako sa karton,
Napanganga na lamang ako nang makita kong nasa gitna na kami ng dagat. Oh my gosh! Nang tingnan kong paligid, nakita kong maraming container. Hindi pa naman gabi kaya't kitang-kita ko ang kulay na bughaw ng tubig. Isama na rin ang alon na sumasayaw sa karagatan. Kung bakit ba kasi nakatulog ako? Paano ko ngayon tulalanguyin? Sumilip muli ako sa paligid para makita kung may tao ba. Kailangan ko ng tulong rito. Kumalamang sikmura ako nang may naamoy ako. Teka, pagkain ba yun? Inamoy-amoy ko pa ito at mukhang may nagluluto ng pagkain sa barko na ito. Sinundan kong amoy hanggang sa makarating ako sa isang silid at nakita kong pagkain doon na bagong luto. Tao po? Kusina yata to kasi may lababo. Napakapit agad ako sa bakal nang gumewang na naman. Mapapadasal ka yata everyday sa ganitong sitwasyon. Tao po, pwede po bang manghingi ng pagkain? Muling kumalamang tiyan ko kaya't nang hindi na ako nakatiis, sinugod ko ng pagkaing nakalapag sa lamesa. Wow! Nakita kong malaking piniritong isda at nasa ilalim nito ay malaking lettuce. May mga kamatis din na nilagay at iba't iba pang mga sangkap na sobrang sarap sa pangamoy at paningin. Lumingaling nga ako bago umupo at saka tinikman to. Napapikit ako dahil sa sarap. Saktong-sakto, gutom na gutom pa naman ako. Kailangan kong kainin to bago pa man ako maabutan. May ulcer pa naman ako kaya't bawal ako malipasan ng gutom. Sunod-sunod ang pagsubo ko kasi ngayon lang muli ako nakakain ng masarap matapos ang ilang buwan. Muntik pa nga akong mabilaukan sa sobrang bilis ng pagsubo ko. Para kasi akong inuorasan lalo na't nakikikain lang ako. Kapag nahuli ako, lagot talaga ako. Nang nakaramdam na ako ng busog, uminom ako ng tubig sa kanilang gripot na paupo ako sa silya. Kasi sobrang busog ako. Pumikit pa ako dahil ramdam kong kabigatan sa aking tiyan. Kaso, agad ding napamulat nang may bumagsak sa sahig na nagpaigtad sa akin sa gulat. Binalingan ko ang pinanggalingan ng pagbagsak na yon at namutla ako nang makita kong isang lalaking laglag ng pangang nakatingin sa akin. Nagbaba ako ng tingin sa kanyang paanan at nakita ko na nahulog pa lang kanyang helmet na kulay dalandan. Sino ka? Anong meron dyan, Luis? Gutom na ako. Oo nga, Luis, patikim naman ang niluto mo. Bumilis ang tibok ng puso ko nang marinig ko ang iba pang boses na papalapit. Hindi ako nakapagsalita sa matinding takot. Luis, ayos ka lang? Tanong ng isa pang lalaki na ngayon ay inakbayan na ang gulat na gulat niyang kasama. May babae. Kinain niya yung niluto ko. Lumingon sa akin ang bagong dating at nanlaki ang kanyang mga mata. Pati ang iba na dumating rin ay napaatras ang makita ko. Naiangat ko ang aking kamay at nag-peace sign. Hiya ako nang ngumiti sa kanila. Pasensya na. Gutom na gutom ako eh. Pare, bakit may babae rito? Lagot tayo kay kapitan yan. Sino ka? Kanino babae ka ha? Paano ka nakakit sa barko? Sunod-sunod na tanong ng naunang lalaki kanina na ngayon ay nakarecover na sa pagkagulat. Hindi ako babae ng kung sino. Magpapaliwanag ako. Magsabi ka ng totoo. Kanino nga babae ka? Dumami nang nagkumpulan at lahat sila nagulat sa presensya ko. Kita ko ang takot sa kanilang muka. Hindi na nga nila pinoproblema na kinain ko ang pagkain nila. Mas namomroblema pa sila na narito ako sa barko. Walang nagmamayari sa akin. Magpapaliwanag ako. Sus, deny ka pa. Isumbong natin yan kay kapitan. Naku, ipapatapon niya yan sa dagat. Kakainin niya ng pugita. Aasawahin niya ng syokoy. Mas lalo lamang akong natakot sa kanilang mga sinabi. Napaatras na ako nang lumapit na sila sa akin. Hindi ako babae ng kahit na sino rito. Magpapaliwanag ako. Please, parang awa niyo na. Nahawakan na ng isang sima ng braso ko. Pasensya na, miss. Mas kawawa kami kapag nalaman ng kapitan na may babae rito. Nagtatrabaho lang kami rito, miss. Di namin kailangan ng serbisyo mo. Nalaglag ang aking panga. Anong sinasabi mo? Hindi nga sabi ako biyerang babae. Ano ba? Hinila niya ako palabas ng silid at ang mga iba niyang kasamahan nakasunod na sa amin. Napapikit ako dahil sa liwanag ng araw. Mukhang nakarating na kami sa deck at tumigil kami dahil naroroon ang isang lalaki na nakatanaw sa karagatan. Binitawan ako ng lalaki kaya't napatingin ako sa kanila. Pinapalibutan na nila ako.
Napalunok ako. Kap, may nadakip kami. Ano, malaking isda ba? Sambit ng lalaking nakatalikod pa rin sa amin. Ang dalawa niyang kamay ay nasa likuran din. Babae, Kap! Napalingon agad ang lalaki sa amin na nakakunot ang noo. Magsasalita na sana siya nang dumapong kanyang mga mata sa akin. Mas lalo lamang kumunot ang kanyang noo. What's the meaning of this? Eto, Kap, nahuli namin na kumakain sa kusina. Kinain niya yung hapunan sana natin. Ayaw umamin kung sinong nagpaakyat sa kanya rito. Escort yata. Hindi ako escort! Giit ko't hinarap ang kapitan nila. Sir, hindi ako bayan babae. Promise! Hindi ko alam ang sinasabi ng mga lalaking to. Nagtago lang naman ako sa isang karton na may repolyo kasi may humahabol sa akin. Kaya naman palang bigat ng binuhat namin kanina, nasa loob ka pala? React agad ng isa. Humakbang palapit sa akin ng kapitan. Salubong na ang kilay at base sa kanyang pagmumuka. Hindi siya natutuwa sa kanyang nakita. Hindi ko maiwasan ng mapalunok. Naiintindihan ko kung bakit takot na takot ang mga ito sa kapitan nila. Kasi naman, aura pa lang nang aapak na ng pagkatao. Umamin ka na. Sinong seaman ang nagpapasok sa'yo rito? Wala nga. Hindi ko nga kilala yung mga tao rito eh. Pumasok lang ako sa karton ng repolyo. Wala naman akong ninakaw. Gutom na gutom lang talaga ako. Kapitan ka naman dito, di ba? Pwede mo ba akong tulungan? Ibaba mo lang ako sa pinakamalapit. At sa tingin mo ganun kadali yun? Hindi, pero... Bawal ang babae sa barko na ito. May mga nobya at asawa na mga seaman rito. Huwag mo silang bigyan ng dahilan para matukso. Kap, single ako. Agad sinaway ang isang lalaki na sumapaw. Sumama ang tingin ng kapitan doon bago muling tumingin sa akin. Bawal ang babae rito. Itatapon ka na lang namin sa dagat. Marunong ka naman sigurong lumangoy. Halos lumabas ang puso ko sa aking dibdib nang marinig yon. At natarantang napaluhod. Napasingha pang mga nakakita. Kap! Huwag niyong gawin to please. Gusto ko pang mabuhay. Hindi naman ako masamang tao eh. Hinahabulan talaga ako ng mga pinagkakautangan ko kahit napunta ko rito. Wala akong intensyong masama. Wala rin akong balak akitin ng mga seaman dito dahil hindi naman din sila kagwapuhan. Nag-react ang mga lalaki sa sinabi ko. Kap, itapon mo na lang yan. Laitere. Oo Kap, ipakain mo lang sa pugoy ng babaeng yan. Umangat ang sulok ng labi ng kapitan, kaya't nagpatuloy ako. Mabait naman po akong babae. Masipag. Pwede niyo akong gawing tagaluto rito. Tagalinis sa mga kabin niyo. Tagalaban ng mga damit at iba pa. Huwag niyo lang akong ihulog sa dagat. Please! Pinagtagpo ko ng aking kamay sa pagmamakaawa. Hindi dapat ako nagtitiwala sa mga ito pero narito na ako sa barko nila. Alam kong nakakahiya kasi nagtatrabaho sila. Pero kinapalan ko na ang aking muka para lang hindi maging pulutan ng mga malalaking isda sa ilalim ng dagat. Hindi naman siguro bato ang puso ng kapitan na to. At isa pa, hindi rin naman ako malandi. Hindi nga ako nagagupuhan sa mga seaman na ito eh. Ang dudungis nila. Well, siguro dahil na rin sa trabaho nila rito. Bumuntong hininga ang kapitan at humakbang lalo para lang hawakan ang baba ko. At iangat ako para mapatingin ako sa kanya. Gagawin mo yon? Nang libre? Nang libre! Sagot ko. Alam mo ba kung ilang buwan kami rito sa laot bago kami babalik sa Maynila? Hindi. 6 na buwan. Nanlamig ako sa narinig. 6 na buwan mong gagawin ang inaalok mo kung papayagan kita sa gusto mong mangyari. Oo, papayag ako basta wag niyo lang akong itapon. Promise, hindi ako istorbo sa trabaho niyo. Sa katunayan magsisipag ako. Wala na kayong ibang isipin kung hindi ang trabaho kasi ako nang gagawa ng iba. May oras pa kayo sa pamilya niyo. Pangungumbinsi ko pa kahit hindi ko alam kung kaya ko ba talaga. Wala na kasi akong maisip na ibang paraan. Kung hindi ako makikipag-usap, baka itapon na lang nila ako. Mawawalan ng saysay ang buhay ko. Hindi naman kasi ako tumakbo palayo sa mga loan shark na yun para lang mamatay sa huli. Babayaran ko rin naman sila eh. Hindi nga lang ngayon kasi wala akong pera. Binitawan ng kapitan ng baba ko at umatras na. Sige, papayagan kita sa gusto mo. Napasinghap ako. Talaga? Pero sa akin ka magre-report.
Bawal kang makipagrelasyon sa mga seaman dito. Naku, hindi naman talaga no. Hindi ko gagawin yon. Bababa ko ng barko na ito na malinis ang konsensya no. Kahit dolyari sa mga seaman, hindi ko kailanman pinangarap ang mga katulad nila. Kadalasan kasi sa kanila, manluloko. Hindi ko nga rin alam dito sa barko na ito eh. First time kong sumakay sa ganitong klase ng barko at makikita ko ang mga trabaho nila. Sige na, dahil inubos mo ang hapunan namin, magluto ka ngayon. Pwede bang bukas na lang? Pagod ako kakatakbo eh. Sumama ang kanyang tingin. Gusto mong bawiin kong sinabi ko? Umiling agad ako. Hindi. Sige, lulutuan ko na kayo. Naghiyawan ng mga seafarers sa sinabi ko at ang iba sa kanila nagyayakapan pa. Hindi ko alam kung bakit OA ang kanilang reaksyon. Ang mahalaga hindi ako itinapon. Mananatili ako sa barkong to. Makakapagpahinga ako mula sa mga tauhan ni Moses na ilang buwan na akong pinupunterya. Wala naman siguro silang tauhan na Shokoy at Sirena rito. Kaya't hindi nila ako may istorbo rito. Palakasan na lang talaga ng Guardian Angel. Ginawa ko nga ang inuutos ng kapitan. Nang bumalik ako sa kitchen nila, naglapag ang isang sima ng mga sangkap na napakarami. Kaya pala may mga karton at cooler dahil ilan sa mga ito ay pondo nila na kanilang kakainin. Mabutit marunong talaga akong magluto. Lutong pambahay lang naman ang gagawin ko para kahit nasa barko sila, mararamdaman pa rin nila na nasa bahay sila. Nagluto ako ng tinolang manok kasi may karne naman sila sa cooler. Nagprito rin ako ng isda tapos naglagay ako ng lettuce para sa dressing. Binuksan kong refrigerator nila para tingnan kung may prutas sila rito para gawin kong juice. Nang makita na meron, kumuha ako ng ilan at blend ito. Kompleto ang kanilang gamit dito kahit walang problema kahit ano pang lulutuin mo. Dapat din talaga sila maging kompleto kasi ilang buwan din sila sa laot. Tapos na! Nasabi ko na lang at napatingin sa mga niluto ko. Wala sa sariling napangiti ako. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakapagluto dahil mas busy pa akong magtago sa mga tauhan ni Moses. Sana naman masarapan sila. Lumabas ako sa silid na yon para puntahan ng kapitan. Hindi pala siyang nagmamaneho ng barko na ito ngayon pero bukod sa kaalaman ko, nagmamaneho din siya. Siya rin ang authority dito. Masusunod ang gusto niya. Hindi ko rin talaga alam. Hindi ko naman alam ang buhay seaman. Ang alam ko lang, malalaki ang pera kaya't mayabang kung magloko. Luto ng hapunan. Inform ko sa kapitan na ngayon ay nakatingin muli sa karagatan. Napalingon siya sa akin at naningkit ang kanyang mga mata. Really? Oo, maraming ang niluto ko eh. Ihuhulog kita sa dagat kapag hindi masarap. Namilog ang mata ko't agad siyang hinarangan ng tutungo na sana siya ron. Teka, malay ko ba kung pareho tayo ng taste buds? Hindi man masarap sa'yo, masarap naman sa iba. Pinag-cross niya ang kanyang braso. Hindi ka confident na masarap ang luto mo? Confident ako, pero malay ko sa'yo. Hindi naman lutong pang fine dining restaurant ang niluto ko. Lutong pambahay yun ano? Let's see. Hinayaan ko na lamang siya nang lagpasan niya ako ngunit hindi na ako sumunod kasi natatakot ako sa magiging reaksyon niya sa luto ko. Napahawak na lamang ako sa railing sang barkot na patingin sa karagatan. Gumagabi na at mas nakakatakot kung ihuhulog ako sa gabi. Sana naman ma-appreciate nila ang luto ko. Mas maganda nga sana kung suswelduhan ako para pagbaba ko, mabayaran ko si Moses. Pero umakyat kasi ako rito nang walang pahintulot. Kaya malaking pasasalamat ko kung papayagan nila ako rito hanggang sa babalik sila ng Maynila. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nanatili sa pwesto ko. Kabang-kaba ko, para akong mahuhulog sa barko sa nararamdaman ko. Kung bakit naman kasi ako doon pa umutang sa loan shark ngayon? Ang taas ng interes. Pero madali kasi ang pera kapag sa kanila. Ibibigay agad sa araw kung kailan ka nangutang. Kailangan ko kasi ang pera noon pampagamot kay nanay. Pero kahit ang pera nga na inutang ko, hindi sapat para mabuhay siya. Kinuha pa rin siya sa akin at ngayon, sinisingil na ako ng pinagkakautangan ko. Hindi ko namalayan na tumutulo na pala ang luha ko. Agad ko itong pinalis kasi hindi ko karakter ang umiyak. Isang beses lang akong umiyak. At iyon ay nang mawala si nanay sa akin. Naririnig ko na ang tawanan mula sa ibang seafarers. Nagsilabasan ng iba mula sa gilid kung saan ko nilapag ang mga pagkain nila. Ang iba,
Napapahawak sa tiyan kaya't kinabahan ako. Uy miss, sarap ng luto mo ah. Talaga? Oo, lutong pambahay. Pati nga yung afam na kasama namin eh. Hindi ako kumakain ng rice pero dahil sa luto mo, napakain din. Yung kapitan nyo? Yun lang ang hindi ko alam. Sabi niya natatay siya eh. Namutla ako sa narinig. Alis na kami ha. Hindi kami pinapalapit ni Kap sa'yo eh. Okay lang. Salamat at nagustuhan niya yung luto ko. Hindi na tuloy ako mapakali. Kagat-kagat ko ng kuko sa daliri ko habang pabalik-balik sa paglalakad. Anong gagawin ko? Dumungaw ako sa dagat at napalunok ako dahil nakita ko na sobrang lalim. Kung tatalon ako, para na rin akong nagpakamatay. Bumalik na ang kapitan matapos ang ilang minuto at may takot ko siyang tiningnan. Paulit-ulit akong napalunok hanggang sa nakalapit na siya sa akin. Ihanda mong yung sarili. Kap, may awa ka naman siguro, diba? Ang Diyos nga eh. Ano sinasabi mo? Sa cabin ko ikaw matutulog ngayong gabi. Natigilan ako sa narinig. Sumunod ka sa akin dahil marami rin akong iuutos na gagawin mo kinabukasan. Sumilay ang ngiti sa aking labi. So, ikaw ang magiging boss ko? Paano yung sa mga kasamahan mo? Pagsisilbihan ko rin sila? Kung kaya mo. So, pwede lang na hindi? Mamimihasa sila kahit ako ang pagsisilbihan mo. Nagningning ang mga mata ko. So, nagustuhan mo yung luto ko? Hindi siya nagsalita at lumakad na. Sumunod ako sa kanya. Kung ganon, ikaw lang din ang lulutuan ko? May kusinero kami rito. Tutulungan mo siya pero sa iba. Sa akin mo lang gagawin yun. Napangiti ako. Possessive ka pala, kapitan. Huminto siya sa paglalakad kaya't nabunggo ako sa likuran niya. Napaatras ako at napahawak sa noo ko. Masama niya akong tiningnan. Hindi mo ako lalandiin. Natawa ko. Hindi naman talaga, Kap. Huwag ka mag-alala. Hindi mo rin lalandiin ang iba rito kung ayaw mong itapon kita sa dagat. Imposible yan, Kap. Hindi ko type ang mga seaman. Makakaasa ka. Nagtagal ang kanyang tingin sa akin bago nagpatuloy sa paglalakad. Malaki ang cabin ng kapitan ng barkong ito. Kung hindi lang gumagalaw ang barko para lang akong nasa loob ng bahay. Dumiretso ang kapitan sa isa pang silid habang ako napapatingin sa dingding kung saan naroroon ang kanyang picture frame, mga medalya at iba pa. Nanliit din ang mata ko habang binabasa ang kanyang pangalan sa medalya. Maurici Salazar? Maingat sa pagbabasa ko at bahagyang napasinghap. Ang ganda kasi ng pangalan. Mas maganda pa sa pangalan ko. May lahi ba siyang Hapon para ipangalan sa ganyan? O sadyang creative lang ang nanay na nagpangalan sa kanya? May narinig akong tumikhim kaya't natauhan ako at agad inalis sa mga mata ko ron para harapin ang kapitan. May dala na siyang malaking foam at nilapag niya ito sa sahig. Hindi kalayuan sa kama niya. Dito ka mahiga. Wika niya sabay turo sa foam na nilapag niya. Magsasalita na sana ako kaso nagpatuloy siya. Hindi mo ako gagapangin. Hindi makapaniwalang tiningnan ko siya. Diyos ko to, paulit-ulit ka naman, Kap. Hinding-hindi nga kita gagapangin kahit kailan. Hindi ako desperado sa lalaki, no? Promise. Hindi pa rin talaga siya naniniwala. May duda pa rin sa kanyang mga mata. Hindi yan mangyayari kasi wala pa akong karanasan, okay? Magtiwala ka naman sa akin, Kap. Hinding-hindi yun mangyayari. Magbe-behave ako rito kasi utang ko ang buhay ko ngayon sa'yo. Halos lumuhod na ako sa harapan niya para lang maniwala siya na hindi ko siya gagapangin. Grabe. Alam ko namang gwapo siya, magandang pangangatawan, at matangkad. Pero gwapong-gwapo na ba talaga siya sa sarili niya para isipin niyang gagapangin ko siya? Hindi naman ako gagamba para manggapang. Hindi rin ako linta para dumikit sa kanya. Alright. Nakahinga ako ng maluwag. Natapos naman ang araw ko na mapayapa kahit hindi naging maayos ang tulog ko. Dahil hindi ako sanay na nasa iisang kwarto ng isang lalaki. Nakasurvive pa rin naman ako. Kinabukasan maaga akong bumangon para gawin agad ang aking trabaho. Niligpit kong sariling higaan ko at naghilamos sa banyo. Tulog na tulog pa ang kapitan ng barko na ito. Hindi ko alam kung ano bang nature ng work niya rito pero marami naman sila rito. Hindi naman siguro lulubog ang barko kung matutulog siya, di ba? Bumangon din siya ng alas 7 ng umaga. Parang nga lang akong multo na tumatagos sa pader kasi hindi man lang niya ako pinapansin. Good morning!
Bigla niya akong tinapunan ng tuwalya sa muka. Maligo ka. Amoy na amoy kang baho mo. Inalis ko ang tuwalya sa aking muka. Paano ako maliligo? Wala naman akong damit. May inihagi siya sa akin na muntik ko nang hindi nasalo. Isa itong t-shirt na kulay itim, boxer at malaking short. Nanlumo ako. Wala ka bang panty dyan? Tanong ko. Bakit naman ako magdadala ng panty rito? Malay mo, sa girlfriend mo, baka dinala mo rito? Nagtangis ang kanyang bagang. Wala akong girlfriend. Kaya magtiis ka sa boxer kung ayaw mong malugmok sa baho mo rito. At lumabas na siya sa cabin niya. Napairap ako. Sungit naman. Naligo na lamang ako gaya ng gusto niya at ginamit ang kanyang shampoo at sabon. Nang matapos na ako, isinuot ko na lang ulit ang bra ko kasi mukhang nakalimutan ng kapitan na may 2 bundok ang binibigyan niya ng t-shirt. Kitang-kitang utong ko kapag hindi ako magbabra, kaya inulit ko na naman. Ang fresh pala sa feeling kapag walang panty, parang nakahinga na maluwag itong pechay ko. Parang nawala mula sa pagkakasakal dahil maluwag ang boxer ng kapitan. Sana brief niya na lang ang pinagamit. Para akong siga sa kanto nang tingnan kong sarili ko sa salamin. Paano ako lalabas nito? Malamang ipagtitinginan ako ng mga tao paglabas sa suot ko. Kaya hindi ko alam kung lalabas ba ako. Hindi naman pwedeng magmukmuk lang ako rito dahil baka ihuhulog na ako ni kapitan. Mabutit bumalik si Kap at may dala na siyang pagkain. Kap, pwede ba akong lumabas para naman makatulong ako sa ibang gawain? Pinasadahan niya ako ng tingin. Wearing that? Kaya nga nakakahiya naman tong suot ko. Dito ka na lang muna. Linisin mo ang buong cabin ko. Ang barko na to, papatungong Singapore. Kapag nakarating ang barko ron, bibilhan kita ng isusuot. Umawang labi ko sa narinig. Wow! Singapore? Pwede kaya akong bumaba para maranasan ko yung Singapore? Hindi. Napawi ang ngiti ko. Alalahanin mo na umakyat ka rito. Bawal ka nga rito sa barkong ito Kaya dapat mong sundin ang gusto ko kung ayaw mong mapahamak. Nanlumo ako ngunit tumango. O sige. At isa pa, saglit lang kami. Tutungo din kami sa ibang bansa. Ito ang realidad ng pagtatrabaho sa barko, miss. Hindi madali. Tumango na ako at hindi na nagsalita. Kumain ka na muna. Hanggat wala kang matinong damit, hindi ka aalis sa cabin na ito. Magtiis ka muna. Di ba magluluto ako? Nagbago ng isip ko. Dito ka lang. Mukhang wala akong magagawa kung hindi ang sundin siya. Siya naman ang masusunod kaya't dapat ko rin yung respetuhin. Kumain na lang ako mag-isa sa cabin at pagkatapos naglinis ako. Hindi naman naging bore ang mga araw ko sa loob ng barko kasama ang mga masisipag na seaman. Kahit nasa loob lang ako ng cabin ni Cap, may naitulong pa rin naman ako sa kanila. Nung una, kay Cap nga lang tinatahi ko na uniforme kasi napunit. Kinamay ko lang yon nang mabore na talaga ako sa loob ng cabin. Ngunit ilang araw lang matapos kong magtahi, nag-deliver si Cap ng napakaraming uniforme ng seaman. May bayad na dapat yan Halos reklamo ko na. Sisingilin ko. Napakamot siya sa ulo. Talaga? Bakit pala nila alam? Sinabi mo ba? Nakita lang nila. Sige na, wala ka namang ginagawa kahit ito na lang ang gagawin mo. Ako ang sisingil para may pera ka rin dito. Napangiti ako. O sige para may pambayad na ako sa utang pagbaba ko sa barko na ito. Nakakapagod palang ganito, lalo na kung kamay lang ang gamit. Pero kailangan kong gawin to para naman magkapera ako. Buong araw lang akong nasa loob ng cabin ng kapitan at sa totoo lang, nakakabagot. Hindi ko nga alam kung ilang linggo na akong nandito Ang bilis lang kasi ng oras para sa akin dahil sa ginagawa ko. Ang haba na pala ng buhok mo. Gusto mo gupitan kita? Natigil siya sa pagpupuna sa kanyang buhok nang itanong ko yon. 1 linggo nang nakalipas magmula nang nagtatahi ako at sobrang nangangalay ng aking mga kamay. Tapos ngayon magbaboluntaryo pa ako maging barbero? Aba, bida-bida na talaga ako nito. Hindi niya ako sinagot kaya't palihim na lang akong napairap. Akala ko hindi niya ako papansinin pero nagsalita din naman siya kalaunan. Malapit na tayong makarating sa Singapore. May ipapabili ka ba? Umiling agad ako. Wala, hindi ko rin naman makikita ang Singapore na yan kasi dito lang ako sa cabin mo. Kaya wala. At saka ano naman ang ipapabili ko, hindi naman ako maluho. Nagpatuloy na lamang ako sa aking ginagawa. Ilan na lang at magkakapera na ako. Kunting tiis na lang. Hindi ko na malayang nasa harapan ko na pala si Kapitan. Kaya pag angat ko ng tingin, siyang bumungad sa akin.
O bakit? Nilahad niya ang cellphone niya. Kumunot ang noo ko. Ha? Pagbaba ko, magvi-video call tayo para makita mong Singapore. Hindi kami magtatagal kasi may ihahatid lang naman kami. Pero bababa kami saglit para may bilhin. Sabihin mo sa akin kung anong gusto mong ipabili. Hindi makapaniwalang napatingin ako sa cellphone na inilahad niya sa akin. Napalunok ako habang nakatingin ron. At naramdaman kong unti-unting pagbilis ng tibok ng puso ko. Agad ko tong sinuntok para tumigil kaya't napaatras si Kap sa ginawa ko. Ayos ka lang? Masakit bang dibdib mo? May pag-aalala niyang tanong. Muli akong napalunok. Ano ba itong nararamdaman ko? Bakit bumibilis ang tibok ng puso ko? Hindi naman kailangang mag-video call kasi wala talaga akong bibilhin. Pero makulit si Kap. Nilapag niya sa palad ko ang cellphone niya at napatingin muli ako sa kanya. Alam kong bored ka na rito. Malapit na tayo sa Singapore. Gamitin mo muna yan pero wag kang mag-login ng social media accounts mo. Hindi naman talaga. Pinaghahanap kaya ako, no? Umatras na siya. Sige na, magtatrabaho muna ako. At iniwan niya akong manghang-mangha at nalilito sa kanyang ikinikilo sa akin. Nagamit ko ang kanyang cellphone nang makarating ng kanilang barko sa Singapore. Hanggang tingin lang ako sa bintana kasi hindi naman niya ako pinapalabas. Pero tumunog biglang phone na hawak ko. At nang tingnan ko ito, pangalan ni Kap ang nakalagay na nagre-request ng video call. Wala sa sariling sinagot ko ito at bumungad agad sa akin ang kanyang noo. Gumalaw ang video kasi mukhang naglalakad na siya. Hello? Inilayo niya ang camera sa kanya kaya't nakita ko na ang buong pagmumukha niya. Nakalabas na ako. Ano ipapabili mo? Yung kailangan lang. 'Di ba sabi mo bibilhan mo ako ng damit? Kaya nga, hindi naman ako marunong mamili kaya dapat mo akong tulungan. Kaya mo na yan. Ibababa ko na to. Subukan mo. Mahina akong napasinghap dahil sa pagbabanta niyang boses. Ayoko na kasing magtagal pang ganito namin kasi may nararamdaman na akong kakaiba. At ayoko nito. Sasabihin ko na lang sa'yo yung papabili ko tapos ibababa ko na to. Small size lang ako kaya madali lang makahanap ng damit ko. Hindi niya ako pinakinggan at inilipat niya ang camera niya kaya't nakita ko ang paligid na ng Singapore. Namangha tuloy ako sa aking nakita. Kahit sa video lang, kitang-kita kong kalinisan. Ang ganda naman dyan. Hindi ko napigilan. Hindi niya ako sinagot pero kita ko na pumasok siya sa isang shop. Binati niya rin sa ibang lingwahe. I need clothes for women. Dinig kong wika ni Kap sa sales lady. What size, sir? Small. Huwag mo kalimutan yung panty ko small din. Paalala ko. At yung bra, Kap B. Napatingin siya sa akin. Ha? Basta, ibababa ko nito. Bakit mo ibababa? Wala ka namang ginagawa dyan. Hindi tuloy ako nakapagsalita. Kahit naka-video call lang kami, tagos na tagos ang sama ng kanyang tingin. Hindi ko tuloy maiwasang kabahan para sa sarili ko. Ilang buwan ko pa siyang makakasama. Kung mahuhulog ako, kawawa ako kasi paniguradong hindi ako sasaluhin ng kapitan na ito. Siyempre, bakit siya bababa sa isang katulad ko? Mapera siya tapos may pinag-aralan. Tatawanan lang siguro niya ako kapag nalaman niyang nagkakagusto ako sa kanya kahit sinabi ko naman nung una na hindi ko siya type. Kaya dapat kong pigilan to bago pa mahuli ang lahat. Nag-enjoy naman ako sa panonood ng kanyang video call dahil hindi na mukha niya ang nakikita ko. Pagkatapos niya kasing mamili ng mga damit ko, pumasok siya sa isang restaurant at may in-order. Natatain na ako, Kap. Pwedeng ibaba ko na ito? Tanong ko sa kanya. Dalhin mo sa CR. Nalaglagan pang ako. Ano? Titingin ka ba habang ginagawa ko yun? Off mo lang ang cam. Ano ba to? Parang jowa na sobrang clingy Ganito pala si Kapitan sa hindi niya girlfriend? Paano na lang kaya sa girlfriend niya? Baka samahan na niya tong tumai. Grabe ka na talaga. Ibababa ko na to. Bye. Wait! Pinindot ko na ang end saka hindi ko na tiningnan pa. Kaso nagring muli ang phone na hawak ko at tumawag siyang muli. Inilapag ko na lang to sa lamesa at hinayaang mag-isa. Nagtungo na ako sa CR para maglabas ng dumi sa katawan. Hindi pwede to. Dapat hindi ko to maramdaman. Pinilig ko ang ulo ko at tahimik na nagdasal na sana mawala na ito. Dahil ayokong mabaliw sa loob ng barko na ito. Isang oras lang sa labas si Kap kasi pagbalik niya, busangot na ang mukha niya daladalang maraming paper bags. Nilapag niya to sa sahig at inis akong tiningnan. Sabi ko naman sa'yo wag mong ibaba, di ba? Grabe ka naman. Nasabi ko rin naman sa'yo kailangan kong gawin, di ba?
Ito na ba yun? Lumapit ako para hawakan ng mga paper bags. Sinilip kong laman at mga damit nga ito. Napangiti ako. Wow! May damit na ako! Nag-squat ako sa harapan ng mga paper bags at nilabas sa mga binili niya. Mangha ko itong tiningnan nang makitang napakaganda ng mga damit. Akala ko ba hindi ka marunong mamili? Ang ganda-ganda nito ah. Nag-iwas siya ng tingin. Nagpatulong lang ako. Aba, salamat ah. Hindi na ako magtitiis sa damit mo. Hinayaan na akong makalabas sa cabin ni Cap nang magkaroon na ako ng maayos na damit. Pero halos wala rin akong kalayaan kasi sunod lang ako ng sunod sa kanya. Hindi niya ako pinapalapit sa iba. Nirespeto ko lang din ang gusto niya mangyari kasi utang ko ang buhay ko sa kanya. Umakyat kami sa isang palapag. Namangha ako nang makita ko kung saan kami papatungo. Wow! Nadatnan ko ang dalawang lalaking nakauniforme. Ang isa busy sa maraming machine, habang ang isa nagkakape. Napatayo ito nang makita si Cap. Cap! Napatingin sa akin ng lalaki at ngumiti siya sa akin. Ngayon lang ulit kita nakita. Kita kong mapang-asar niyang ngisi bago siya lumabas. Pinalitan siya ni Cap. Hindi ko alam na ganito pala sa loob. Umaandar ang barko dahil sa kanila. Silang nagmamaneho ng barko. Pwede ba ako rito? Dinalan niya kasi ako rito pero wala naman ako maitutulong. Hindi niya ako sinagot kasi busy na siya sa trabaho niya. Napanguso ako at unti-unting umatras. Gusto ko kasing lumabas para makitang karagatan. Kaya't hanggat hindi pa siya nakatingin, humakbang na ako pa atras hanggang sa nakalabas na ako. Uy, Jamela! Salamat sa pagtahi ng uniforme namin ha. Ang galing mo ah. Kita ko ang isang seaman na may hinihila na lubid. Pawis na pawis siya. At kahit naka-helmet siya at balot naman ang katawan, nakita ko pa rin na umiitim siya. Jamela, ipagluto mo naman kami. Tagal na nung huli kang nagluto eh. Tinago ka na yata ni Kapitan eh. Boyfriend mo na? Nataranta ako na umiiling. Hindi oh. Hindi lang ako lumabas kasi wala akong matinong damit. Pero may damit na ako kaya't nakakalabas na ako. Nanatili lang silang nakangisi kaya't kinabahan ako. Hindi talaga. Sumilong ka na. Sobrang init pa naman. Tiningnan ko ang kanilang ginagawa. Akala ko puro lang kalokohan ang ginagawa ng mga seaman. Ang hirap pala ng ginagawa nyo. Tumagaktak ang pawis ng isa at tumango. Oo, mahirap talaga Jamela. Delikado rin kasing nasa dagat. Tapos pagbaba namin sa barko, buntis ng asawa. Oh, edi congrats. Sumimangot siya. Hindi akong ama. Napatakip ako sa aking bibig. Natawa siya sa reaksyon ko. Hindi naman lahat ng seaman, kalokohan lamang inaatupag. Ang iba nagsisikap lang sa buhay. Swerte nga kami sa kapitan namin eh. Hindi pumapayag na mag-aakit ng babae rito. Alam niyang may mga asawa ng iba rito. Ang iba may girlfriend at mahirap nang magkasakit ano. Sobrang uso ng HIV ngayon. Kaya dapat iwasan talagang pumatol kahit kani-kanino lang. Tama ka naman talaga. Ikaw, di ba aksidente ka lang napunta rito? Sino bang tinatakbuhan mo? Napabuntong hininga ako saka naupo para ikwento sa seaman na ito ang dahilan. Napakurap-kurap siya matapos ko yung ikwento. Naku, dapat i-boyfriend mo si Kapitan. Isang sahod niya lang yung utang mo. Hindi pa nga kumalahati. Nag-init ang pisngi ko sa western niya. Hindi naman ako manggagamit ano? Biro lang. May ex yan si Cap. Paniguradong pagbalik nito sa Maynila, babalikan ng ex niya yan. Sumikip ang puso ko sa hindi malamang dahilan. Nag-break kasi sila ng girlfriend niya kasi ayaw ng LDR. Nung una okay pa pero nakipag-break sa kanya. Ikakasal na nga sana sila. Invited pa nga kami. Kaso, ayun. Pinakancel ang kasal. Sasakay pa kasi sikap ng barko. Malapit na nga yung kasal. Nanuyo ang aking lalamunan. Parang aatras na lang ako sa aking narinig. May ex pala si Cap at ikakasal na sana sila. Nalungkot ako bigla. Pero okay na rin to para ma-turn off ako at mawala ng feelings ko. Bumalik na lamang ako sa cabin para mag-cellphone. Since pinahiram naman ni Cap ang isa niyang cellphone, naisipan kong buksan ang account ko. Mabutit may signal sa parting ito kahit nabuksan ko mga messages. Napalunok ako nang makita kong napakaraming message ni Moses. Nakablock na siya sa akin pero gumawa siya ng panibagong account para lang singilin muli ako at bantaan.
Sinubukan kong isearch ang pangalan ni Kap at nakita ko agad ang kanyang account. Pinindot ko to para makita kong laman. Isa lang ang picture niya at nakaharap sa dagat. Wala siyang mga post pero merong mga nakatag sa kanya. Ang huli, last year pa. Finally engaged. Yun ang caption ng tingnan ko mga litrato. Si Kap ito at isang magandang babae. Nakayakap to sa kanyang dibdib habang nakaangat ang kamay kung saan may singsing doon. Nalungkot ako lalo. Bakit ko pa kasi tiningnan? Ayan tuloy. Nakatulugan ko ang kalungkutan na aking nararamdaman. Nagising lang ako nang marinig ko ang pagbukas ng pinto. Gabi na pala at nakita ko si Kap na naguhubad na ng kanyang uniforme. Sumulyap siya saglit sa akin bago nagpatuloy. Malapit na tayong bumalik ng Maynila. Napasinghap ako. Talaga? Oo, kailangan mong pumasok sa karton kung saan ka unang nakita. Hindi ka pwedeng bumaba kasama namin. Kumirot ang puso ko at tumango. Okay. Nang tumahimik, nagkaroon ako ng pagkakataon para magsalita. Kap, maraming salamat pala sa pagtanggap sa akin dito ah. Hindi mo alam kung gaano mong niligtas ang buhay ko ngayon. Nagkapera pa ako dito. Pagbaba ko ng barko, mababayaran ko ng utang ko. Tumango lang siya at pumasok na sa banyo. Nakagat kong ibabang labi ko. Gusto kong magsalita pa para sabihin ang aking nararamdaman. Pero parang nakakahiya naman. Alam kong hindi niya rin naman ako masusuklian. Ang ganda ng ex-girlfriend niya. Pagbaba namin sigurado ako na babalikan niya yon. At ako, babalik na ako sa dati kong buhay. Kalilimutan na minsan akong sumakay sa barkong ito. Ayokong pumasok sa karton para lang makababa sa barko na ito. Kaya nang sumunod na araw, nagtingin-tingin ako sa dagat, lalo na't malapit na kaming dumating. Matapos ang ilang buwan kong pagsama sa kanila, uuwi na ako. Hala, may humahabol na bangka. Turo ko. Napatingin tuloy ang isang seaman. Nagbebenta yan ng isda. Pwede kaya akong sumakay sa kanya? Gulat siyang napatingin sa akin. Ha? Bakit pa? Malapit na tayo. Ayokong magtago na naman sa karton at saka baka naroon pang tauhan ng mga humahabol sa akin. Pwede ka namang sumakay dyan pero kailangan nating magpaalam kay Kap. Pwede daw. Pagsisinungaling ko. Ha? Anong pwede? Sabi kasi niya pwede raw akong sumakay sa bangka kung may makita ako para makauwi ako. Tulungan mo ko. Okay naman nakausap ko na si Kap. Nanliit ang kanyang mga mata. Sigurado ka ba? Oo, siguradong sigurado. Gusto ko na makaalis rito. Ayokong maramdaman pang ganito sa kapitan nila. Ako na lang din ang kawawa kaya taalis na ako. Total, ako lang din naman ang nag-akyat sa sarili ko kaya ako rin ang bababa. O sige, teka. Kukuha kami ng net. Bibili rin kasi kami ng isda eh. Kinabahan ako sa aking ginawa pero ito na yon. Kailangan ko nang umalis. Ayoko na. Sasakay ka rito? Ayos lang sa'yo? Tiningnan ko ang net. Tumango ako. Oo, sige. Pumasok ako sa net, saka humawak ng mahigpit rito. Kita ko ang lungkot sa kanilang muka. Mamimiss ka namin, miss. Sana kahit papano nag-enjoy ka rito kahit aksidente lang ang lahat ng ito. Oo, nag-enjoy ako. Maraming salamat ha. May pinindot na machine ng isang seaman, kaya unti-unting umangat ang net kasama ko. Manong, pasakay nitong si Jamela ha. Bibilin namin lahat ng isda mo. Sigaw ng isa kasi hindi maririnig kung hindi sisigaw. O sige. Kumapit ako ng husto habang inaangat. Ang bangka ay hinahabol din ang bilis ng barko. Kaya nang unti-unti na akong ibaba para mapunta sa bangka, kinakabahan ako. Nang tuluyan na akong nakababa, tinulungan ako ni Manong na umalis sa net. Salamat po. May asawa ka ba riyan? Oo, meron po. Salamat po ah. Binili nila ang buong kuha na isda ni Manong kaya nang lumayo ng barko, kita ko ngiti sa kanyang labi. Kaya nga sa mga seaman ako bumibenta ng isda eh, kasi galanting mamigay. Oo nga po eh. Saan ka ba? Isama mo na lang ako Manong, ako nang bahala sa sarili ko. Sabi ko at tinanaw muli ang barko na lumiit na sa paningin ko. Ayokong bumaba kasabay siya, kasi mas bibigat lang nararamdaman ko kaya't bumaba na ako. At least, nakilala ko siya at nakaramdam ako ng ganito sa unang pagkakataon.
Hindi ko na rin naman siya makikita muli. At least, nakilala ko siya doon. Rich's point of view. Kumunot ang noo ko nang makitang pinagkakatuwaan ng mga seaman ng isda. Lumapit ako sa kanila kasi baka nandito na naman si Jamela. Hindi pa naman yung nakikinig sa gusto ko kaya paniguradong nandito yon. Kap! Napaayos sila ng tayo. May nagbenta sa inyo? Oo, Kap. Hinabol ng isang bangkang barko natin eh. Bumili kami. Tiningnan ko sila isa-isa at napansin ko na wala si Jamela. Magtatanong na sana ako kaso may nagsalita muli. At saka isinakay na pala namin si Miss Janela sa bangka. Kumunot ang aking noo. What? Naalarma ako ron. Anong sinasabi ng mga to? Akala ko ba alam mo, Kap? Ang alin? Nasumakay na si Miss Jamela sa bangka. Wala na siya rito. Nakababa na po eh. Nanlaki ang aking mga mata. Sinong nagpababa? Wala akong inuutos. Kap, siyang nagsabi. Sabi ni Miss, pumayag ka raw. Kaya pinagbigyan namin. Mukhang uwing-uwi na kasi siya eh. Bumilis ang tibok ng puso ko at unti-unting kumayom ang aking kamao. Nagsisinungaling lang pala siya, Kap? Napapikit ako. Sorry, Kap. Akala kasi namin eh. It's fine. Pagputol ko saka tumalikod na. Dumiretso ako sa cabin para hanapin ang cellphone na pinahiram ko sa kanya. Hindi niya dala kahit nakita ko agad. Binuksan ko to at hinanap ang kanyang ginagawa. Nakita ko na nagbukas pala siya ng account niya at hindi niya na-log out, kaya tiningnan ko. Nang stalk pala siya ng account ko at nakita niyang nakatag sa akin. Nang ilipat ko sa mga messages, isang mensahe ang nagpatigil sa akin. Binuksan ko to para basahin. Galing sa isang dummy account. Moses. Jamela. Hanggang kailan mo ako pagtataguan? Gusto mong hukayin ko mula sa lupang na mayapa mong ina at itapon ang buto niya sa kung saan, ha? Ikaw ang may utang sa akin kaya't magpakita ka. Mapakikiusapan naman ako eh. Magkita lang tayo. Walang reply mula kay Jamela kaya't inis kong nailapag sa kama ang cellphone. At talagang tinakasan niya ako ha. Pinaglaruan niya ako. Hindi na umimik ang iba pa rito dahil sa nangyari. Hinintay ko na lang na dumating kami para hanapin ang babaeng yun. Hindi ko matatanggap tong ginawa niya. Para lang niya akong inakyat at nilayasan pagkatapos. Matapos ang ilang buwang nasa barko kasama siya, nakababa na muli ako. Ngunit ang hindi ko inaasahan, may sasalubong sa akin. Si Mama at si Ashley, ang dati kong fiancé. Anak! Salubong ni Mama sa akin at niyakap ako. Nanatili ang aking mga mata kay Ashley na nahihiyang ngumiti sa akin. Kumunot ang noo ko sa kanya at nang kumala sa yakap, lito kong tiningnan si Mama. Dinala ko si Ashley kasi gusto kanyang makausap. Pagod ako, Mama. Magpapahinga muna ako. Anak, nandito na rin naman siya eh. Nakakahiya naman. Okay lang po, tita, kung ayaw muna ni Richie. Ayos lang naman po sa akin. Ano bang pag-uusapan natin? Hindi pa pwedeng dito na lamang? Tunog harsh ako pero hindi ko gusto na nagpakita pa siya sa akin matapos niyang i-cancel ang kasal namin last year. Gusto niyang tumigil ako sa trabaho ko dahil hindi niya kayang LDR. Tumawad ako na isang sampa na lang pero hindi niya ako pinagbigyan at iniwan ako sa ere. Nagpakalunod ako sa trabaho para lang makalimutan siya. Ngayong maayos na ako, nagpakita muli siya na para bang wala siyang ginawang masama sa akin. Importante, Richie, please. Bumuntong hininga ako. Sige, sa bahay na tayo mag-usap. Hindi pa rin ako mapakali hanggang ngayon. Ngayong nasa lupa na ako, gusto kong hanapin si Jamela at ako na mismong magbabayad sa utang niya para hindi na siya tago ng tago. Richie, ani Ashley nang kaming dalawa na lang ang nasa sala ng bahay ko. I want you back. Umawang ang aking labi sa kanyang sinabi. Alam kong nasaktan kita. I canceled the wedding kasi ayoko nang malayo sa'yo. Ayoko magbabarko ka pa kahit na may negosyo ka naman dito. Nasaktan lang ako at alam ko na mali ang desisyon ko para gawin to sa'yo. Mahal na mahal pa rin kita, Richie. Hindi ko kayang bitawan ang lalaking nagparamdam sa akin kung gaano ako kamahal-mahal. Richie, please bumalik ka na sa akin. This time hindi ko nagagawin yun. I'll marry you. I'll be your wife. Iintindihin kong pagbabarko mo. Just, let's get back together.
Kung may nararamdaman pa siguro ako sa kanya, baka bumigay ako agad. Kasi yun naman ako eh. Palagi na lang bumibigay pagdating sa kanya. Pero hindi na siyang gumugulo sa isipan ko ngayon. Hindi na siyang gusto ko makasama. Hindi na siyang nakikita ko sa future ko. Walang saysay ang usaping ito kung ayoko na. Tumayo ako mula sa pagkakaupo sa sofa kahit napatingala siya sa akin. Richie! I'm sorry Ashley. Wala na akong planong makipagbalikan pa sa'yo. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata at napatayo na. Alam ko namang nasaktan kita pero hindi naman ako naghanap ng iba habang hiwalay tayo. I regret what I did, Richie. Hindi mo na ba ako mahal? You don't love me anymore? Lumapit siya para hawakan ako sa braso. Richie, nakahanap ka ba ng iba habang hiwalay tayo? May mahal ka na bang iba? Tiningnan ko siya at tinanggal ang kanyang kamay sa aking braso. Yes, I love someone else now, Ashley. Tuloy-tuloy na umagos ang kanyang luha at umatras na sa akin. I guess it's my fault because I let you go. But I still love you, Richie. Hindi mo ba ako bibigyan ng chance? Tiningnan ko siya. Noon wala akong ibang pangarap kung hindi ang maikasal lang sa babaeng nasa harapan ko. Nagsumikap ako sa barko. Tiniis ko ang pagkakalayo sa kanya. Akala ko mahal niya rin ako para tiisin ang pagkakalayo sa akin. Pero hindi niya rin nakayanan. Iniwan niya pa rin ako kahit ikakasal na sana dapat kami. I cannot give another chance to someone who's capable of hurting me. Malamig kong wika. Napahagulgol na siya ng tuluyan sa sinabi ko at tumakbo palabas. Nakita pa to ng maghahatid sana ng pagkain sa amin. Mabilis niya itong naibaba sa lamesa at lumapit sa akin. Takang-taka. Anong nangyayari anak? Bakit umiiyak si Ashley? Hindi ko siya sinagot at napabuntong hininga na lamang. Jamela's point of view. Nakita ko yon. Nakita ko na sinalubong sikap ng kanyang ina at ex-fiancé niya. Kaya hindi ako nakalapit. Nakonsensya kasi ako matapos kong sumakay ng bangka. Kaya hinintay kong pagbaba nila para lang masaksihan yon. Ngayon, tuluyan ko nang binitawan ang nararamdaman ko dahil yun ang magdadala sa akin sa putikan. Hindi niya rin naman ako magugustuhan. Sino bang magkakagusto sa isang babae na may pending na utang? Pero bisyo lang yun sa kanya. Madadamay pa siya at ang pamilya niya sa isyu na mayroon ako. Matamlay akong naglakad sa gilid ng kalsada. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Wala na nga akong pakialam kung mahahanap ako ng tauhan ni Moses. May pambayad na rin naman ako kung mahuhuli ako. So laki ba naman ng perang nakuha ko sa barko na yun? Matapos ang kalahating taon dun nakaipon na rin ako ng pera. Napahinto ako nang may humarang sa akin na dalawang lalaki. Malamig ko silang tiningnan. Sumama ka sa amin, miss. Gusto kang makita ni Moses. Huwag ka nang tumakbo dahil wala ka na rin takas. Hinayaan ko silang hawakan ako sa braso at dalhin sa kanilang van. Para na akong nawalan ng gana sa buhay ko at kusa na lang sumama sa kanila. Pagdating namin sa bahay ni Moses, binitawan na nila ako. Nakita ko si Moses nakaupo sa kanyang upuan na parang hari. Naibugan niya ang usok ng kanyang sigarilyo at tumayo nang makita ko. Jamela! Ngumisi siya at lumapit sa akin. Magpapakita ka rin naman pali. Pinahirapan mo pa yung mga tauhan ko. Magbabayad na ako. Natawa siya. Sa tingin mo tatanggapin ko pa yung pera mo matapos mo kaming pahirapan, Jamela? Bakit hindi? At least binalik ko ang pera. Umigting ang kanyang panga at tuluyan ang nakalapit sa akin. Hinawakan niyang baba ko kahit naamoy kong hininga niya na may halong baho ng sigarilyo. Matapos mong magpahabol ng halos 1 taon? Iba na ang gusto ko ngayon, Jamela. Ano? Pakasalan mo ko. Iyon na ang magiging pambayad mo. Unti-unting nanlaki ang aking mga mata at napaatras. Binitawan niyang aking baba at tumawa na parang demonyo. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ko sa kaba. Bakit ako magpapakasal sa'yo? Tanggapin mo na lang ang bayad ko. Hindi ko natatanggapin yan. Kasal ang gusto ko, Jamela. At wala kang magagawa kung hindi ibigay yun sa akin. Kung hindi, guguluhin ko ang mga kaibigan mo. Hindi ko sila tatantanan. Namutla ako. Pero kung ayaw mo talaga akong pakasalan,
Bigyan mo ako ng 2 milyon. 200,000 lang ang utang ko ah. Ba't ako magbabayad ng 2 milyon? Para hindi ka na magpakasal sa akin at para tantanan na kita, Jamela. Pero dahil alam kong wala ka naman nun, magpapakasal tayong dalawa at wala kang magagawa kung hindi pumayag sa gusto ko. Humalakhak siya nang napaupo ako sa sahig sa sobrang panghihina. Nang tingnan ko siya, tumawa muli siya at umiling-iling sa akin. Nakalimutan ko na maganda kang babae. Hindi na ako magiging lugi at ikaw rin naman. Hindi ka lugi sa akin kasi madatong ako at pogi pa. Ang pangit mo eh. Nagdilim ang kanyang paningin. Anong sabi mo? Pangit ka, kaya lugi ako. At least pinautang kita, di ba? Ang iba, hindi ganito, Jamela. Pinapahirapan ko talagang iba na hindi nagbabayad ng utang. Ikaw nga lang ang special treatment kaya huwag mo akong laitin ng ganyan. Sa ayaw at sa gusto mo, magiging asawa na kita. Nanlamig ako sa narinig ko lalo na nang sinenyasan niya ang mga tauhan niya. Napatayo ako nang hilahin ako sa braso. Nagpumiglas ako. Saan niyo ako dadalhin? Ikulong yan. Hindi ko siya palalabasin hanggat hindi siya pumapayag sa gusto ko. Namilog ang mga mata ko. Wag mo akong ikulong. Sige, papayag na ako. Magpapakasal na ako sa'yo. Bumilis ang paghinga ko. Ngumisi siya. Binitawan naman ako ng mga tauhan niya. Lumapit muli si Moses at kinuhang kamay ko para suotan ako ng singsing na may malaking baturon. Nandiri ako nang halikan niya ang aking kamay. Mabuti naman. Hindi na ako makapag-intay na maging asawa kita, Jamela. Magiging business partner pa tayo. Tutulungan mo ko sa loan business ko. At bibigyan mo ko ng maraming anak para may papalit kung sakaling pumanaw ako. Grabe namang plano yan. Sige, ibibigay ko yan sa'yo. Ayokong ikulong ako ni Moses kaya't pumayag ako. Dahil sa nangyari, hinayaan niya lang ako maglakad-lakad sa bahay niya. Ngunit may nagbabantay naman. Kitang-kita ko tuloy kung papaanong kumilos si Moses sa mga umutang sa kanya. Kanina lang may kinuhanan siya ng sasakyan kasi hindi nakapagbayad. Grabe, hindi ba siya kakarmahin ng pinaggagawa niya? Moses, tawag ko matapos niyang maagaw ng hindi sa kanya. Pwede ba akong lumabas? Ano? Bakit ka lalabas? Tatakasan mo ko? Hindi, wala kasi akong damit dito. Gusto kong bumili. Uy, di magpapabili tayo. Gusto ko ako. At ba't ako tatakas? May bodyguards ka naman. Isama mo na lang sa akin. Ako na lang ang sasama sa'yo. Busy ka naman, di ba? At isa pa, magpaplano pa tayo sa kasal natin. Sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Mukhang gustong-gusto mo nang maikasal sa akin ah. Magpaplano pa pala tayo. Lihim akong napangiwi ngunit ngumiti rin ng matamis para mautukan naman siya. Of course! Pangarap ko ng engrandeng kasal, Moses. May ibibigay mo naman yun sa akin, di ba? Marami ka naman pera. Oo naman. Para sa'yo, asawa ko. O sige, papayagan na kitang lumabas. Bilhin mo lahat ng gusto mo. Kita ko ang saya sa kanyang mga mata. Umangat ang sulok ng labi ko. Hindi naman ako tatakas. Gusto ko lang bumili ng mga damit at pag-aralan ng mga tauhan ni Moses. Hindi ko gustong maikasal sa kanya. Pero dahil wala akong kawala ngayon, uutuin ko muna sila. Nagtungo kami sa mall. Kasama kong isang kasambahay ni Moses at 2 bodyguard. Pinagtitinginan tuloy kami ng ibang customer. Siguro sa isip nila napaka-OA ko. Ang hindi nila alam, bantay sarado ako kasi baka makatakas. Bumili na lang ako ng mga damit ko kasi wala akong isusuot. Hindi ko na tinitingnan ng mga presyo kasi gusto kong mamulubi si Moses sa akin. Tutal siya naman itong gustong-gustong maiksal sa akin. Hay, ang sarap palang maging mayaman. Sabi ko nang nakabili na ako. Dala ng 2 bodyguards ang ilan sa mga paper bag at ng isang kasambahay ang mga ipinamili ko. Nakaka-guilty pala lalo na't galing sa illegal na paraan ang pera na ito. Nakakasuka ang mga taong kagaya ni Moses na pinagsasamantalahan ng mga gipit na kagaya ko. Kakain muna ako. Sabi ko nang makita kong isang restaurant. Nagugutom ako Sama kayo? Dito na lang kami maghihintay sa labas, ma'am. Ngumuso ako.
O sige, huwag kayong lalayo ah. Natatakot ako na baka may magbabanta sa akin eh. Fiancé pa naman ako ni Moses. Baka akong puntiryahin. Huwag kang mag-alala ma'am, hindi yun mangyayari. Pumasok akong mag-isa sa restaurant at naupo sa vacant seat. Nagpalingaling ako dahil baka may matatakasan ako. Hanggang sa dumapo ang tingin ko sa isang lalaki na hindi kalayuan sa akin. Kita ko ang gulat sa kanyang mga mata nang magtagpo ang paningin namin. Kap! Napatayo siya. Lalapit na sana siya sa akin kaso agad ko siyang inilingan. Kumunot ang noo niya. Umiling ako at pasikretong may itinuro sa labas. Kumunot lalo ang noo niya at tumingin doon. Napalunok ako. Hindi ko akalaing makikita ko si Capricci rito. At mag-isa lang ba siya? Nasaan na yung babaeng sumalubong sa kanya? Umiling ako kaya't umupo siya. Kita ko na sumenyas siya na lumapit ako sa kanya. Nakagat kong ibabang labi ko at naisipang gumapang na lamang. Hiyang-hiya ako nang ginagawa ko yun kasi nakita ako ng isang waitress pero hindi ko na siya nilingon at dumiretso sa ilalim ng lamesa ni Cap. At dahil may tela namang nakatakip, hindi makikita kung sinong nasa ilalim. Sumilip si Cap sa ilalim. Jamela! Pahiram ng 2 milyon! Salubong ko agad. Kumunot ang noo niya. What? After you left me? Sige na, babayaran ko naman eh. Desperado na to. Bakit naman kita pahihiramin ng 2 milyon? Matapos mong umalis ng walang paalam sa barko? Umalis ako kasi ayoko na ron. At saka kahit nauna ako, sasalubungin naman sana kita kaso naroon yung pamilya mo eh. At yung ex mo? Umigting ang panga niya. So nakita mo ang ex ko? Oo. Hindi ka man lang lumapit? Bakit pa ako lalapit? Hinampas ko ang kanyang hita. Sige na, mapera ka naman eh. Pahiram naman oh. Nagtagal ang tingin niya sa akin. Para saan ba? Ibabayad ko kay Moses. Akala ko ba 200,000 na ang utang mo? Ewan ko sa kanya, ginawa niyang 2 million. Engaged na nga ako. What? Pinakita ko sa kanyang singsing ko. Ayan o, para maniwala ka. Ikakasal ako sa kanya. Hindi niya nga tinatanggap yung bayad ko. Kung gusto kong makawala, bibigyan ko raw siya ng 2 milyon. Hinila niyang kamay ko kahit muntik na akong sumubsob sa gitna ng hita niya. Natahimik ako nang may narinig akong boses. Nakita niyo ba yung babae rito kanina? Boses yun ng bodyguard ko. Kinabahan ako bigla. Nag-CR lang, sir? Sagot ng waitress. Nakahinga ako ng maluwag. Akin na nga yung kamay ko. Hinablot kong kamay ko at napasingap ako nang makitang wala ng singsing ko. Hoy! Yung singsing ko! Hindi na siya nagsalita kaya't sumilip ako. Sobrang sama na ng tingin niya sa akin. Bakit ka ganyan makatingin? Magpapakasal ka? O no naman, hindi mo naman ako papahiramin ng pera eh. Baka maikasal na talaga ako kay Moses Ket. Sige na! Paano mo ako babayaran? May pambayad ka ba sa akin? Natahimik ako. Kung uutang ako ng 2 million pesos para ibayad, magkakaroon na naman ako ng panibagong utang. Ay nako, baka makapagpakasal na lang talaga ako nito kay Moses. Tutal, hindi naman ako gusto ng lalaking gusto ko. Magmo-move on na lang ako at pagtitiisan na lang ang mukha ni Moses. Aatras na sana ako para bumalik sa pwesto ko kaso nagsalita siya. O sige, pahihiramin kita. Napasinghap ako. Talaga? Pero may kapalit. Oh, ano naman yun? Gusto mo maging alipin mo ko? O sige lang, para may pambayad na ako. Kung gusto mo sasama ako muli sa'yo sa barko. Ako ang pakakasalan mo, yun ang kapalit. Namilog ang aking mga mata. Ha? Ayoko niyan. Na-offend siya sa sinabi ko. Bakit hindi? Sobrang gwapo ba ng Moses na yan para okay lang na siya tapos ako hindi? Bakit naman ako magpapakasal sa'yo? Hindi mo naman ako gusto. May ex ka nga nababalikan eh. Sino namang nagsabi niyan sa'yo? Hindi ko na mahal ang ex ko. Bakit nga ako magpapakasal sa'yo? Hindi mo naman ako gusto. Anong alam mo sa nararamdaman ko? Kaya nga ako nakarating sa bayan na to kasi hinahanap kita. Gusto kita. Alam kong mas higit pa sa gustong nararamdaman ko. Umawa ang labi ko. Mukha kaming tanga rito.
Nasa ilalim ako ng mesa nang aminin niya yun. Talaga? Oo. Ikaw, gusto mo ba ako? O gusto mo yung loan shark na yun? Nakita ko na yun hindi naman gwapo. Kaya nga ako bumaba na kasi nagugustuhan na kita. Gusto na kitang makalimutan kasi. Imposible naman tayong dalawa. Ang ganda-ganda ng ex mo. Maganda ka rin naman Hindi mo dapat kinukumpara ang sarili mo. Ano? Payag ka na. Babayaran ko ng 2 million kapalit ang pagpapakasal mo sa akin. O sige. Payag na ako. Lumabas ka na dyan kung ganun. Ha? Teka, makikita tayo ng bodyguard si Moses. Isasama mo ko ron para makapagbayad. Lumabas kami ng restaurant na magkahawak ang kamay. Kaya nang makita kami ng bodyguards at ng kasambahay, naalerto sila. Magbabayad ako ng 2 milyon. Umuwi na tayo. Ani ko sa kanila. Kita ko ang pagkabalisa ng kasambahay at may tinawagan. Hindi naman ako takot kay Moses. Pera lang naman ang gusto noon, kaya paborto sa kanya kapag magbabayad ako. Pag uwi ko sa bahay, nakita ko ang malaking ngiti ni Moses. Jamela! Ano, nakapag-shopping ka na ba? Nag-hire pala ako ng organizer para sa kasal natin. Ngunit napawi ang ngiti ni Moses nang makita na hindi lamang ako mag-isa. Nakita niya si Richie sa likod ko. Sino ka? At bakit ito pinapasok Moses, ayokong maikasal sa'yo, kaya magbabayad ako ng 2 milyon. Itong kasama ko, siya yung boyfriend ko, kaya ako siya kasama ngayon. Hindi na maipinta ang mukha ni Moses. Ikaw na rin ang nagsabi na kapag may 2 milyon ako, hindi na kita kailangang pakasalan. Hindi mo na rin gagambalain ang buhay ko. Kaya ito, binigay ko sa kanyang briefcase na may lamang pera. Ito na ang bayad ko. Anong kalokohan to? At yan? Boyfriend mo yan? Tinuro niya si Richie. Oo, boyfriend ko siya. Nag-hire na ako ng organizer, Jamela. Huwag mo akong niloloko ngayon Kinabahan ako bigla. Pero may pera na ako. Ang sabi mo. Bugbugin ang lalaking yan. Namilog ang mga mata ko at agad siyang pinigilan. Ano bang gusto mo? Ikaw na nga nagsabi, diba, na kapag may 2 milyon ako, hahayaan mo na ako? Tumahimik ka. Sigaw niya't sinampal niya ako ng napakalakas. Kaya halos mabingi ako na matumba ako sa sahig. Bago pa man nila mahawakan si Richie, narinig na namin ang ugong ng police car. Kahit nangihina ako, nakahinga ako ng maluwag. Bakit may pulis? Nagtawag ka ng pulis, ha? Sir, malsa tayo. Mahuhuli tayo. Napamura siya't napaatras. Ang mga pinaghirapan ko. Hindi na nga nakatakas pa si Moses at ang kanyang mga tauhan dahil hindi sila nakapaghanda. Nahuli sila ng mga pulis at pinusasan. May nakarecover pa ng mga illegal na baril at mga droga. Mabuti naman ay pinatawag ko si Richie ng pulis bago kami lumabas ng restaurant. Alam kong makakahinga na ng maluwag ang lahat ng mga naging biktima niya, lalo na sa pautang niya. Agad kong nilapitan si Richie at nilagay ang aking kamay sa kanyang bisig. Are you okay? Oo, ayos lang ako. Kailangan mong madala sa ospital. Anyat agad akong binuhat. Naging malaking issue ang pagkakadakip ni Moses. Lumabas kasi lahat ng mga biktima niya at sinugod siya sa presinto. Ako naman ay nasa ospital kasi nagkasugat ang aking pisngi dahil sa malakas na sampal ni Moses. Hindi naman na ibayad ang 2 milyon kaya hindi kita pakakasalan. Ani ko sa gitna ng pagsubo niya sa akin ng lugaw. Ayoko rin naman muna, Jamela. Gusto ko, mas makilala palalo kita. Napangiti ako. Oo, kilalanin mo muna ako. Nakakatakot kaya ang kasal. Hindi dapat yun ginagawang... Alam ko na hindi ako nakapagpakilala sa iyo ng maayos sa barko. Kaya, heto na. Ako si Jamela Victorino, 27 years old, ulila na at single. Ngumisi siya at tinanggap ang aking kamay. Ako naman si Mauricio Salazar, 30 years old. At gusto kitang maging girlfriend, Jamela. Talaga bang gusto mo ko? Oo. Napasinghap ako. Kailan pa? Nung nasa barko. Ang hirap hindi magkagusto kung nasa kwarto ko palagi. Ang kulit-kulit mo pa. Ikaw, kailan mo ko nagustuhan? Nung nagkikare ka na sa akin na parang boyfriend.
Ganun ka ba sa lahat ng babae? Ganun ako sa taong gusto ko. So, boyfriend mo na ako? Talagang sa ospital mo yan tinatanong? Ano ngayon? Sa ilalim ng lamesa din naman ako umamin sa'yo ah. Anong pinagkaiba nun? Natawa na talaga ako ng tuluyan. Hindi ko akalaing ganito magsalita ang istriktong kapitan ng barko. O sige, boyfriend na kita. Nag-iwas ako ng tingin. Lumubog ang kama na aking kinauupuan. Nasa tabi ko na pala siya. Hindi mo na yan babawiin ah. Boyfriend mo na ako. Oo na, boyfriend na kita. Hinawakan niya ang baba ko kaya't napaharap ako sa kanya. Bago pa man ako makapagsalita, siniil na niya ng halik ang aking labi. Ilang segundo lang yun. At nang maghiwalay, ako itong gulat. Siya itong ngising-ngisi. Girlfriend na kita ah. Sa susunod kong balik sa barko, isasama ulit kita. Hindi na ako magtatago sa karton? Hindi na. Pero bago kita isama, kailangan muna kitang maging asawa. Napangiti na lamang ako sa kaniyakap siya ng mahigpit. Wakas.